Yun po, purihin ng Diyos. Inom lang po akong tubig mga kapatid 'no. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi at, mapagpalang gabi ng Sabat 'no. At, ito ang pagkakataon natin muli upang, ah, maranasan 'no, ang kapahingahan na binibigay ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na ating Panginoong Yahushua HaMashiach. At tayo ay, dadako 'no sa, ah, mabigat na topic mga kapatid. At, bago ako magsimula 'no, isang pagbati rin sa lahat ng mga abot nitong video na ito. Tayong lahat ay nagkakaisa, hallelujah. At, lahat tayo ay bahagi ng sambahayan ng Diyos. Kaya itong ginagawa natin ito ay bahagi lang din ng ating pag-ibig at pagsunod natin sa ating Diyos. At ngayon na rin 'no, mga kapatid, tanggalin muna natin lahat ng mga isipin, lahat ng mga kabigatan, 'no, problema. Iasa natin lahat 'yan sa Diyos at, buksan ang ating mga isipan, ang ating mga puso 'no. Alisin natin sa heart natin, mga kapatid 'no, tayo ay magpalinis sa ating Diyos upang malayang makakilos ang espiritu niya sa atin 'no. At gayon na rin, ah, tandaan natin 'no, ang ating Panginoon ay, nagpapagaling sa araw ng Sabat. Kaya tayo kung meron tayong mga, ah, nararamdaman 'no, sa ating mga pangangatawan, ipanalangin din po natin 'no, sa araw na ito. I believe, yung pagpapagaling niya ano yun, bahagi yun ng benefit 'no. Hindi naman laging Sabat lang siya nagpapagaling. I mean, everyday kaya niya tayong pagalingin 'no. Pero what makes it special is sa araw ng Sabat niya ipinamalas yung kapangyarihan 'no, ng kagalingan sa kanyang bayan. Kaya tayo, lumapit tayo sa kanya sa gabing ito 'no, kung mayroong pagkakataon na tayo makapanalangin. Hallelujah. At ngayon mga kapatid 'no, medyo mahaba po yung mapag-uusapan natin kasi, siguro po hindi naman po lingid sa atin lahat 'no, na kami po ay gumagamit ng mga Hebreyong pangalan, Hebrew names 'no, example 'no, yung pangalan ng ating Diyos na Yahuwah, Yahuwah 'no, ang pangalan ng ating Panginoon 'no, na Yahushua. Pero nauunawaan ko kung bakit, ah, may mga katanungan sa isipan po ng iba, ng iilan regarding dito 'no, kasi, ah, hindi nila kasi alam kung paano ba naging Yahushua, paano ba naging Yahuwah, ano yung pinagmulan 'no? Bakit kami, nagkaroon ng gano'ng faith, alright 'no? Ano yung mga naging, points namin 'no? Kasi siyempre hindi naman tayo naman 'no, kapagka meron tayong mga tinatawag na 'pag mga may revelation sa atin, hindi naman o kaya may narinig tayo sa iba 'no, o kaya meron tayong nabasa 'no, hindi naman kaagad-agad 'yan, "Ay eto na 'yun 'no, paniniwalaan na natin 'to, eto na 'yun, nabasa ko." 'No, hindi. Meron 'yang tinatawag na, ah, dahilan kung bakit ka maniniwala dun unless tinatanggap lang natin lahat ng mga bagay. So kami, ah, at, sa yung inyong, lingkod din 'no, na nagsasalita ngayon ay gusto ko lang din bigyan ng justice, alright? Justice kung paano nakuha yung Yahushua at Yahuwah para sa, kaunawaan din ng nakadadami mga kapatid 'no. And then after that, kung sa tingin niyo ay kung leading din ng spirit ninyo na yun talaga yun ay
papuri sa ating Diyos, 'no. Pero kung hindi pa, mga kapatid, 'no, ah, at hindi, ay at least naibigay ko yung side po natin, 'no, na na na-share natin, 'no, kung bakit ganoon. And let, the Spirit teach us, 'no, ah, kung ano yung tama at totoo. At sa atin naman, we didn't con hindi tayo nagko-condemn, 'no, kung iba yung tawag mo sa ating Mesiyas, iba iba ang tawag mo sa ating Diyos, 'no. I believe na, with their intention, yung intention ng heart kasi natin gusto natin tawagin sila, eh, 'no. Pero siyempre kung ano yung nakarating sa atin, yun na yun, 'no. Ah, hindi na tayo nakapag-dig deep, hindi pa tayo hindi natin naaral, 'no, kung saan nagmula, no. Kaya wala pong condemnation doon, 'no. And, walang judgment sa akin, 'no, kung ginagamit mo is, Jesus, 'no, okey lang. Wala naman pong hindi ko sinasabing mali, 'no, hindi ko sinasabing maiimpyerno ka kasi ganyan, 'no, walang gano'n. Alright. So, if kung ang revelation sa inyo ay ganoon, mga kapatid, I respect the revelation, 'no. Pero yung revelation sa mga gumagamit ng Hebrew names is, i-e-explain ko po ngayon, 'no, and samahan tayo nawa ng Diyos. Alright, 'yan, 'no. Share ko lang po yung screen ko, mga kapatid. Share ko ng saglit. Ayan. Kung nakikita na po yung screen ko, 'no, mukhang hindi pa. Ayan, naglo-loading pa. 'Yan. Alam niyo po, mga kapatid, 'no, yung ginagawa ko ito ng halos nagsimula ako 12, eh. Ilang araw din akong pagka kasi yung ano, eh, may revelation sa atin na gustong i-share ng Panginoon. Hindi naman 'yan yung at the moment nag-ano na kaagad, 'no. Kumbaga, may mga days na unti-unti na napapa-realize ko kung ano yung dapat nating sabihin, 'no. At ngayon eto, nabuo ko siya halos buong araw, 'no, kalahating araw siyang akong nagbuno dito, mga kapatid, at, ah, I hope na, maunawaan po natin ito, 'no. I hope na maunawaan po natin ito. So ayun po, mga kapatid, 'no, we all know na kapag sinabi nating pangalan, 'yan, ah, be ito ay napakaimportante sa isang tao, persona, 'no. Yung iba, para lang protektahan ang kanilang mga pangalan, ay gumagamit sila ng mga hindi kaaya-ayang mga gawain para lang protektahan yung name, hindi mabahiran ng kung anumang, ah, paninira, 'no. Especially kapagka yung pangalan mo, 'no, for example ito, hindi naman tayo gano'n, hindi naman tayo talagang mayayaman, 'no, sa mundong ito. Mayayaman tayo sa pananampalataya, 'no, pero ang tangi lang natin puwedeng ipamana, 'no, sa ating mga anak is yung pangalang malinis. Alright. Sa atin mahalaga na hindi nababahiran yung pangalan natin, 'no. Kaya nga sinabi ng Diyos sa ikatlo niyang utos, mga kapatid, 'no, huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Bakit? Dahil mahalaga sa Diyos ang kanyang pangalan, 'no. At, sa tao pa lang 'yun, 'no, what more pa kaya sa Diyos. So eto, meron akong senaryo, mga kapatid, 'no. Sa buhay kasi natin, bago tayo magsimula sa pananampalataya, ayun, nagsimula na tayo sa pananampalataya natin, 'no. Ah, Nalaman natin na siyempre yung mga pangalan ng ano, ng Diyos. Actually ako nung bago pa lang ako, hindi ko pa alam yung YHWH, mga kapatid. Ang alam ko lang Lord, God, 'no? Yun lang yung alam ko dati. At, siyempre
ang pangalan naman ng Mesiyas dahil focus naman yung, Christianity sa New Testament, siyempre kilala ko si Jesus, 'no? Kilala ko siya sa pangalan. Pero yung kilala ko siya as mas malalim pa sa pagkakakilala, hindi. Ang alam ko lang siya ay savior, siya ang ating siya ang ating Mesiyas, 'no? Siya ay anak ng Diyos. Yun lang yung mga simpler na kasi yun lang naman din yung pagpapakilala ng church sa atin. At, pagdating naman dun sa mga ebidensya at sa mga history, wala namang ganong tinuturo sa atin, 'no? Kasi nga naiintindihan ko kasi ang mahalaga kasi sa church is yung ebanghelyo na maiparating sa ibang tao na, yung kaligtasang dulot ng anak ng Diyos, na namatay siya, nabuhay siyang muli pagkatapos ng ikatlong araw, 'no? At, kung tayo'y mananampalataya, maliligtas tayo. Yun naman, 'no? Kahit saan ka pumunta yun lang naman din yung tinuturo, 'no? Pero, ah, ngayon mga kapatid, 'no, susubukan kong buksan yung isip ng bawat isa. Right? Hindi ko sinasabing paniwalaan ako mga kapatid, 'no? Ang sinasabi ko lang is matuto tayong magtanong sa mga bagay-bagay. Alright? At, maging mapanuri tayo. Tandaan natin, 'no, lahat ng tanong may sagot. Alright? Pero siyempre, ana idi-discern mo yung tamang sagot din. Kasi kapag may nagsabi sa'yo ng sagot, 'di mo alam kung tama ba yun o hindi, 'no? Di-discern mo din with your spirit, 'no? So magbibigay ako ng isang senaryo, ganito. Meron ba kayong kilala na napakasikat na tao? Napakasikat, 'no? Actually, yung generation natin ngayon, 'di ko alam kung anong generation na, XZ, 'di ko alam, mga gano'n, 'no, millennials. Wala na akong itatanong do'n kung anong generation, 'no. Pero yung best example do'n is yung sa tingin ko, yung mga artista, alright. For example, yung K-pop, 'yan. Yung mga bata ngayon, 'yan yung mga mahihilig na 'no, 'yan. Kapagka ikaw ay artista, 'no, actually ang isang artista hindi naman 'yan talaga gumagamit ng totoong pangalan niya. Meron siyang tinatawag na screen name, 'no? At yung screen name na 'yon, doon siya pinapasikat ng network niya, 'di ba? For example, ang hirap mag-mention ng pangalan mga kapatid, 'no? Ah, for example ay sabihin na natin Angel Locsin, ayan. Hindi ko alam kung yun talaga yung pangalan niya, 'no, mga kapatid, pero sumikat kasi siya, 'no. Yung mga celebrity na 'yan, 'no. Sino pa ba? Sila Kim Chiu, sa K-pop, 'no, sino pa ba? Si Sandara, 'yan, 'no, mga ganyan. Screen name nila yon. Pag sinabing screen name, doon siya nakikilala ng madami, 'no. Pero mga kapatid, 'no, kapagka ang isang tao ay sobrang fanatic nung taong yun, nung artistang yun, mga kapatid, ano 'yan, tawag dun, hinahalongkat niyan kahit kanununuan nun. 'Pag sobrang fan ka nung meron akong katrabaho dati sa K-pop. Alam ko kasi 'pag sinabing K-pop, lahat yun Korean, 'no? Pero meron siyang may na-highlight sa kanya dun sa mga K-pop, sinearch niya yung origin, hindi pala siya taga-Korea, taga-Taiwan pala siya, mga kapatid, 'no? At, dun ko lang sa katrabaho ko nalaman, 'no, kasi nga sikat yun dati yung mga yung anong tawag dun, basta yung K-pop dati, mga K-pop, 'no. Dun ko lang nalaman, 'no, na puwede pala yun na mag-K-pop ka ta's hindi ka taga dun, 'no. Ni-recruit ka lang dun, 'no. And yung name nung K-pop na yun is hindi talaga yun yung original name niya.
'di ba? Isipin mo na lang yung katrabaho ko, ano ba 'yan, crush mo ba 'yan? Ano ba, fan ka ba niyan 'no? Kasi ang totoong fan 'no, fanatic ka na, ina-idol mo na yung taong yun, kikilalanin mo talaga siya. Alam nga niya yung height, eh, anong birthday 'no? Isipin mo na lang kung pagka nagkukuwentuhan kami, ako na lang nahihiya sa kanya mga kapatid 'no, sa inano mo pa 'yan 'no, parang binigyan mo pa ng panahon. Sa dami nating trabaho 'no, 8 hours tayo nandito nagwo-work, may panahon kang hanapin yung ano, yung pagkatao ng K-pop fan na 'yan 'no. And nagbigay siya ng ng ano, ng time, bakit 'no? Dahil interesado siya dun, eh, 'di ba? Interesante siya dun, eh. Ano, eh, gusto niyang malaman, eh, gusto niyang makilala pa. Alright. Tandaan natin 'no, ang isang artista meron siyang screen name. Yun yung pangalan niya nakilala siya ng nakararami, alright? Pero isipin mo mga kapatid, sino-sino lamang yung mga totoong taong nakakakilala sa kanya, sa kanyang totoong pangalan, sa kanyang pinagmulan 'no, sino-sino lang. Bigyan kita example, yung kanyang malalapit na kaibigan, pamilya niya, siyempre sila yung nagbigay ng ano, eh, 'no? At yung mga fan niya, pangatlo, mga fan, mga diehard fan niya 'no, sila yung talaga yung nakakaalam. So ibig sabihin mga kapatid 'no, ah, kapag may isang taong nakakakilala sa'yo, kilala ang pinagmulan mo, lahat ng mga bagay mula sa'yo 'no, sila ay yung mga taong malalapit sa'yo. Alright 'no. And also 'no, ah, sila yung mga taong gustong makipagkaibigan sa'yo, gustong mapalapit sa'yo 'no, what's more makarelasyon ka 'no, as kaibigan 'no, and lalo na as ano, as partner 'no. I believe pagka tayo naman meron tayong mga nagugustuhan 'no, simula dati 'no, may nanligaw sa'yo, sinagot mo ba kaagad mga kapatid? Nung may nanligaw ba sa'yo, hindi mo muna kinilala, hindi mo alam kung saan nagmula, hindi mo alam kung baka kriminal yun mga kapatid 'no. Siyempre kapagka may taong nagpapakilala sa'yo 'no, ibibigay niya yung pangalan niya unless fake na name yung ibigay niya, hindi talaga siya totoo sa'yo mga kapatid 'no. Pero tandaan niyo mga kapatid 'no, 'pag may isang taong nagbigay ng tunay niyang pangalan sa iyo, ibig sabihin nun nagtitiwala siya sa'yo at mahalaga ka sa kanya. And, on my experience mga kapatid 'no, kilala ko ang Diyos as Diyos. Kilala ko ang naririnig-rinig ko na rin yung Yahweh mga kapatid 'no. Kasi may Tagalog, eh, Yahweh, tsaka yung ibang translation kasi Yahweh yung gamit 'no. At, okey lang naman. Parang tama naman, parang okey lang, natanggap ko naman 'yun 'no. Tanggap ko naman yung gano'n. And Jesus 'no, tanggap ko 'yan lahat mga kapatid 'no. Pero once na nung uwian na 'no, dun sa trabaho namin, about siguro mga 9 years, 7 years na nakakaraan. Oo, mga 7 years na nakakaraan 'no. Narinig ko yung name na Yahuwah, na ano ko na habang nag-i-scroll kasi ako bigla na lumabas. Wala naman akong sine-search na gano'n mga kapatid 'no. Sa FB kasi kung ano yung sine-search mo, yun yung mga lalabas dun sa ano mo, sa mga sa newsfeed mo 'no. 'Pag nagba-browse ka, yun yung lumalabas talaga. Pero ako, out of nowhere, hindi ko naman iniisip na mag-search, maghanap 'no. Pero yung nakita ko, something inside me 'no, na parang nagtatanong, naku-curious 'no. Bakit bakit may gano'n? Bakit ko nabasa yun 'no? And then parang siyang konsensya na palagi kang, tawag dun,
Oo, parang palagi kang kinokonsensya 'no, na alamin mo, hanapin mo 'no. Ako po talaga bata pa lang ako ay nasa church na ako. Isa nga ako dun sa leaders 'no, nagpe-preach ako sa mga ano, sa school. Kami mga leaders 'no, sa discipleship, pumupunta kami sa kada classroom, bibigay lang kung ano-ano 'no, ng ta's meron kaming time nung college ay meron kaming worship, in-invite namin yung mga nai-invite namin sa school 'no. Ta's minsan ako din yung nagse-share 'no, purihin ng Diyos. At sa ministry naman sa church ako ay nagtutugtog, mga kapatid. Pero sa mga ginagawa kong yun ay para siyang ano, para siyang part na ng faith ko, eh. So ginagawa ko siya 'no, gano'n. Ibig sabihin, yung foundation sa'kin simula bata meron na akong foundation ng ano, sila mama 'yan ng mga nagtuturo sa'kin, eh, regarding sa pananampalataya 'no. Pero yung tumama sa akin 'no, nang marinig ko, first time ko kasing marinig yung pangalan na yun, mga kapatid, na parang palaging merong nag-uudyok sa'kin na hanapin 'no. Hanggang sa sinearch ko na 'no, at naguguluhan ako kasi hindi ko alam kung ano yung tama, hindi ko alam kung ano yung totoo. And then one night ako ay nanalangin sa Diyos. Sabi ko sa kanya kung ano, nahirapan na ako. Nahirapan ako kasi nagse-share ako ng salita ng Diyos, eh, 'di ba? Nagse-share ako ng salita ng Diyos tapos may bumabagabag sa'kin na ganito 'no. Tinanong ko siya, "Ama, kung talagang gagamitin mo ako, magpakilala ka sa'kin." Tinanong ko siya kung yun ba yung pangalan niya. Kung Yahuwah po talaga yung pangalan mo, buksan mo yung isip ko, yung puso ko. Mahalaga pala talagang nakikipag-usap sa Diyos 'no, at ang Diyos natin sumasagot, mga kapatid. At dun na ako nagsimula sa aking journey 'no, kung ano ako ngayon dun ako nag-start at ang daming changes. Sabi ko nga kapagka mahirap talaga kapagka may sudden changes sa faith natin. Tandaan niyo si Saul, persecutor siya dati at Pharisee pero isang pangyayari lang tumalikod na siya dun 'no. Si Abraham nung tinawag siya maganda naman buhay niya 'no, nasa safe place siya. Pero nung tinawag siya ng Diyos, sumunod siya. Nagbago siya ng buhay 'no, nagbago siya ng landas. So gano'n din sa akin, mga kapatid, at nag-start na akong mag-search ng mga bagay-bagay 'no, and then eto na ako ngayon, mga kapatid 'no. So ano bang ibig ko sabihin, mga kapatid 'no? Ang ibig ko sabihin 'no, na, sa journey natin as Christian, sa journey natin as mananampalataya, if we seek talaga, kung talagang sinearch natin with all of our heart 'no, matatagpuan po talaga natin, mga kapatid 'no. At, patotoo ko po 'yun, mga kapatid, na kinatagpo ako ng Diyos nung gabing 'yun 'no. Ilang gabi ko 'yung iniiyak, eh, sa Diyos, eh. Iniiyak ko 'yun kasi dati nagbo-boarding ako, eh. Nagbo-boarding ako, so hindi ko kilala 'yung mga katrabaho ko, mga kasama ko tuwing gabi, do'n ako natutulog 'no. Pero 'pag ako na lang mag-isa, do'n ko talaga nilalabas lahat ng aking mga katanungan sa Diyos 'no. At, purihin ng Diyos, sumasagot talaga siya. Kaya I believe 'no, na tayo, hindi naman ako naging fan ng kahit sino 'no. Kahit si Daniel Padilla hindi ko sila ano 'no, mga kapatid 'no. Pero nung dahil mahal ko ang Diyos 'no, at gusto ko siyang makilala pa, inalam ko kung sino siya. Sinearch ko, naghanap ako, at hindi ako tumigil hangga't hindi nasasagot yung mga tanong ko sa isip ko, mga kapatid 'no. Sabi niya sa kanyang salita sa Jeremiah 33:3, ano ba sabi niya dun?
tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, 'no? At ipapamalas ko sa iyo, papakita ko sa iyo mga bagay na kamangha-mangha na di mo pa nalalaman. So tayo mga kapatid 'no, ah, sa tao pa lang gano'n na yung ibang tao, what more pa kaya sa ating Panginoon, lalo na sa Mesiyas natin 'no? Kung talagang, ah, mabubuksan lang yung isip natin, sino ba talaga siya? Ano ba talaga yung pinanggalingan niya, 'no? O okey ka na dun sa ano, sa kung ano meron ka ngayon, mga kapatid 'no? Hindi na natin aalamin kung ano 'no, kung ano yung dati. Pero kapag binuksan ng Diyos yung curiosity mo, hindi ka titigil, eh. Never kang titigil hangga't hindi mo siya nakikilala pa. At siyempre, yung first na thing pagka gusto mong pumasok sa isang relasyon, hahanapin mo at aalamin mo yung pangalan niya. And dun ako nag-start 'no, na makilala ko yung name niya, nakilala ko ng mas malalim unti-unti, ang dun nag-start and then after a while malalaman mo na yung mga about sa kanyang mga kautusan 'no, mas nakikilala mo na siya 'no. At 'pag mas nakikilala mo na siya, nalalaman mo na kung ano yung ayaw niya, kung ano yung gusto niya, kung saan siya galit at kung saan siya nagagalak 'no. At doon pagka nalalaman mo na yun mga kapatid, dun mo na nasasabi na totoo nga ang Diyos ko ay hindi nagbabago. Sa Malaki 3:6 'no, ganun ang sinabi niya. Hindi siya nagbabago. At, ako naman kaya ko shine-share 'to para at least once in your lifetime sa buhay po ng bawat isa sa atin 'no, ay malaman natin na meron palang Hebreyong pinagmulan ang ang pangalan ng ating Diyos at ang pangalan ng ating Mesiyas 'no. Meron akong question sa bawat isa 'no, before we start. Basahin natin yung Proverbs 30 verse 4. Ito ang sinasabi mga kapatid. Proverbs 30 verse 4. Hindi ko alam kung bakit ayaw mag-ano, pero ito po yung sinasabi dito. Ito tanong 'to 'no, sa scripture at tanong ko din 'to bago ako ano, bago ko lubusang, ah, nakilala talaga ang Diyos 'no. Sabi dito mga kapatid, "Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman?" 'No? So, tinanong ako ng scripture, hinanap ko ngayon yung sagot. Ayan yung sasagutin natin ngayon. Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Hindi ako nagtatanong yan, ha? Scripture ang nagtanong yan, kasulatan sa Proverbs, no? Sa salita ni Agur. Alright. So tandaan natin yung tanong, sino ang gumawa ng lahat ng bagay na yon? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? No? So una ko sasagutin yung ano ang kanyang pangalan. No? Kasi yun yung unang tanong ano yung kanyang pangalan? Yun ang una kong sasagutin mga kapatid. Ang creator natin, no? Nung ako ay nagse-search sa kanyang true identity, alright, hindi niya talaga intensyong itago yung pangalan niya talaga sa tao, mga kapatid. Gusto ba niyang malaman ng kanyang bayan ang kanyang pangalan? I believe. Yes, naniniwala ako, no? Alam niyo ba na almost 7,000 times, no, naisulat ang pangalan ng ating Ama sa kasulatan? Mostly lang 'no, nababasa natin siya sa
sa title na L-O-R-D o Lord. Pagka po ang Lord ay capital L-O-R-D, no, tumutukoy yan sa tetragrammaton na YHWH. At lahat ng Biblia, no, kung mayroon preface sa Biblia, mga kapatid, no, nababasa niyo yan na intention nila talaga na palitan ng L-O-R-D yung pangalan ng Diyos na YHWH, mga kapatid, no. Dahil ayaw daw nilang malabag yung ikatlong utos na magagamit siya sa walang kabuluhan. Kaya tinatago nila sa pangalang sa Hebrew Adonai o Hashem. Yung ibig sabihin ng Adonai, Lord. Ang ibig sabihin ng Hashem, the name, pangalan, no. Yung rabbinic, yung mga rabbi dati, yung mga Fariseo, sila yung ano, yung mga Sadducees, yung mga taga-sulat. Sila yung nagpalit niyan ng translation sa Lord na lang, no. Pero sa kasulatan talaga ay sa original niyan, no, sa mga original na kasulatan na meron tayo sa Old Testament, YHWH talaga yung nakasulat doon. Yod Hey Waw Hey, mga kapatid, no. At it's very important, no, na makita natin, na malaman natin yung totoo niyang pangalan. Bakit? Kaya nga nasabi ko 7,000 almost, no. Sabi dito dun sa ano sa NASB na version, 6,399 times, no, na isulat yung name niya na Yod Hey Waw Hey, YHWH sa kasulatan. Kaya puro Lord yung nakikita natin doon, no. Dahil pinalitan nila yung translation para itago, no. Hindi ko ma-judge kung ano kung sinadya na itago o iniingatan, no. Kasi pagka iniingatan mo, gagamitin mo sa may kabuluhan yung pangalan niya. Pero kapag itatago mo, ayaw mong malaman ng tao yung pangalan ng Diyos, no. Tatago mo na lang. I believe intentional 'yun, no, na hindi malaman ng tao. Alright. Kung napapansin niyo yung mga Hebreo sa panahon ni Kristo, no, nagturo siya. Ano yung tinuro niya na panalangin? Our Father, no? Anong verse ba natin yung makikita, no? Makikita natin yung sa Matthew 6 verse 9 to 10, no? Doon muna sa verse 9 to 10. Sabi dito, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So dito, mga kapatid, no, ang ang pagpapakilala ng ating Panginoon is Ama namin. Pero tandaan po natin, sabi diyan, sambahin nawa ang pangalan mo. Hindi nila masasamba yung pangalan na Ama dahil hindi naman yun pangalan, mga kapatid, no. Ibig sabihin, yung mga kasama na diyan, kilala na kung sino yung amang tinutukoy nila. Siyempre, wala namang Gentile nung panahon na yan, nung tinuro niya yan, mga kapatid, dahil ang Gentile, ang Hentil, mga Romano, hindi mauunawaan yun. Pag sinabing Ama namin, baka si Zeus yung tinutukoy nito, no? O kaya si Jupiter. Yan, yung mga Diyos-Diyosan nila, no? Pero ang mga Hebreo, kilala nila kung sino yung Diyos nila. Kilala nila kung sino yung Diyos nila. At ang Diyos nila ay nagpakilala na sa kanila sa mga kasulatan, no? Basahin natin tong Isaiah 63 verse 16. Sabi dito, mga kapatid, no. Ito medyo madaming mga verses to, pero I hope matapos natin, mga kapatid. Sabi dito, sapagkat ikaw ay aming Ama, bagamat hindi kami
kinilala ni Abraham at hindi kami kinilala ng Israel, ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. So ibig sabihin, mula pa noong wala pang pasimula, no? Yung kahit meron ng simula, no, sa Genesis, yun na daw yung pangalan niya. At tinatawag siyang Ama. So sino kaya yun, mga kapatid, no? Dito may mababasa tayo ditong sa English, no, na Lord. Sabi dito, you art our father, to Abraham and Israel acknowledge us not. So, O Lord, art our Father. KJV to, mga kapatid, King James Version, no? Sabi ko nga kanina, kapag capital L-O-R-D, tumutukoy yan sa tetragrammaton na YHWH. So, tama ba yon? Yes. Kasi kung titingnan natin dito ah, sa Strong's translation, no, sa Hebrew, nakalagay diyan Lord, YHWH, o Yod, Hey, Waw, Hey, na kapag binasa natin ay Yehovah. Yehovah, no? Same thing sa Sefer. Kung sa Sefer natin babasahin, mas malinaw. Doubtless you are our father, to Abraham, be ignorant of us, and Yashrael acknowledge you. Acknowledge us not. You, O Yahweh, are our Father. So yun, si Kristo, nung nagtuturo siya ng panalangin, Our Father who art in heaven, kilala nila kung sino yung Father na tinutukoy ni Kristo, no? Kasi alam nila yung kasulatan, no? Kilala nila kung sino yung ama nila. Ang ama nila ay si Yahuwah, our Father. Kaya nga sambahin ang pangalan mo, no? Hindi mo masasamba yung pangalan na hindi mo alam. Pero sila, alam nila yung pangalan na yun, no? At yun ang inahayag ni Kristo sa kanilang kalagitnaan, mga kapatid, no? Mababasa natin yan dito sa John 17 verse 6. Sabi dito, mga kapatid, no? Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong mga salita. So nagpahayag si Kristo, no, at pinahayag niya ang pangalan ng kanyang amang nasa langit. Doon sa mga taong ibinigay ng Ama sa kanya. At ang pangalan na yon, no, yung sinabi ko na nga kanina, YHWH. Yod Hey Waw Hey, no? Na kapag binasa natin ay Yahuwah. Noon pa man, sabi dun sa kasulat, dun sa nabasa natin, no, mula nung simula pa, yun na daw yung pangalan niya. Mula nung wala pang pasimula. Sabi nga, mula nung walang pasimula, yun na yung pangalan niya, no? And nahiyag ah, sa atin, no? Yung name na yon, first na na-introduce yon kay Moises, no? Kay Moises siya na-introduce na sinabi niya talaga yung name niya. Sinabi niya talaga yung name niya kay Moises. No? Mababasa natin yan sa Exodus 3 verse 14 to 15. Sabi niya dito, mga kapatid, sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. No? At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon. Ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman at ito ang aking pinakikilala, pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. So ibig sabihin, ang Diyos natin ay nagpakilala kay Moises.
At sinabi niya yung pangalan niya, nakikilalanin siya ng lahat ng lahi. No? Sabihin ng lahat ng lahi, hindi lang Israel. Kasama na dun yung mga Gentile. Dun siya makikilala. No? At dun nga naman talaga siya nakilala ni Rahab. Diba? Nung nanginginig yung mga taga Jericho, no? Dahil sa mga Israelita na sila'y malapit na kasi silang sakupin eh. No? At alam nila na masasakop sila. Alam ni Rahab yun. Kaya nga niya tinulungan yung mga ano eh, mga espiya eh. No? Para pag sinakop na sila, is maligtas yung kanyang sambahayan. No? Kilala ni Rahab ang Diyos na tinutukoy ng mga Israelita, no? Na ang Diyos ng Israel ay pangalan ay Yahuwah. Ganun ba talaga yung pangalan na nakasulat dyan? Yes, no? Gaya nga nasabi ko, pag sinabi nating Lord na malaki, ang equivalent nun ay YHWH. So dito, ang sabi dito, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent this to you. That this is my name forever. Sabi, forever. And this is my memorial unto all generation. So kahit tayo, no, yun yung magiging pangalan niya na itatawag natin sa kanya. Kasi lahat ng lahi at forever pa yung nakasulat doon, mga kapatid. Tandaan natin, no, pagka ako nagsabi ako ng forever, hanggang kamatayan yun. Pero ang Diyos natin, pag nagsabi ng forever, hanggang sa mamatay siya. Pero hindi siya mamamatay. No? Hindi siya mamamatay kasi hindi naman siya mortal na gaya natin, no? Eternal siya. Mananatili siya hanggang wakas. So kung tatanungin niyo ako kung hanggang kailan yung forever na 'yon, no? Yung forever na 'yon, kung hanggang kailan gusto ng Diyos na tawagin siyang gano'n, mga kapatid, doon natin siya tatawagin. Alright. Sabihin, walang karapatan ng tao na tawagin lang siyang Lord na itago yung pangalan niya para lang protektahan daw na hindi malabag yung ikatlong utos, no? Walang sinabing gano'n ng Diyos na itago na lang siya sa pangalang Lord, no? Ang sabi ng Diyos, ito ipapakilala mo, Moises sa sa Israelita, no? Yahuwah. At dito ako tatawagin, no? Magpakailan-kailanman ng lahat ng mga lahi. Yahuwah ba talaga 'yung nakasulat diyan? YHWH, yes. Yahuwah Elohai. Yung Elohai ibig sabihin nun God. Yung Yahuwah ibig sabihin nun YHWH, mga kapatid, no? So, yun yung unang deklarasyon niya ng kanyang pangalan na dineclare niya sa isang tao, yung pangalan niya. Alright? Nakukuha pa po ba natin, no? I hope nakukuha pa po natin. So yun na nga, di si Moises pumunta doon. Siyempre, pag nagtanong, yung mga Israelita, alam na nila Diyos ng ano eh, Diyos ng kanilang mga ninuno eh, no? So ngayon, siyempre kung tatanungin siya, o sinong nagsabi sa iyo niyan? Sino yung nagsugo sa iyo? Sasabihin niya ngayon yung pangalan niya, 'di ba? So ito yung nangyari doon, no? Sa panahon ng Exodus 6, ganito ang ginawa. Ganito ang nangyari, no? Nung panahon na kakausapin na niya yung Parao. Ito ang sabi sa 2. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises, no? At nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya daw, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagpakilala kay Jacob, kay Isaac, no? Kay Abraham. Sabihin, dineklara niya yung pangalan niya. At siya yung tinatawag na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang, Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. So hindi pa
Hindi pa nagma-manifest talaga sa kanila ng malalim yung pangalan ng Diyos. Kasi ang pagkakakilala lang nila noon ay Yahuwah o Jehovah dito sa Masoretic, no? Yahuwah ba talaga 'yan? Yes, no? Sa King James, I am the Lord. Ang sabi diyan. Yung the Lord na 'yan ay I am Yahuwah, no? So si Yahuwah, mga kapatid, ay tinatawag na El Shaddai. Ano ba meaning ng El Shaddai? Narinig niyo na yung El Shaddai, no? Narinig niyo na? Yes. Familiar. Familiar yung El Shaddai. May religion na gano'n yung El Shaddai. Pero ang meaning ng El Shaddai ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Shaddai, powerful one, no? Yung El, ibig sabihin yan ay short ng Elohim. Ang ibig sabihin ng Elohim ay God. Yan purihin ng Diyos. Mga Hebreo yan kasi na na term, mga kapatid, no? Pero yung translation nun, ganun po, mga kapatid. So ngayon, kilala nyo na, mga kapatid, no? Yung nagpakilala kay Moises na siya yung makapangyarihan sa lahat, ang pagkakakilala nun ay makapangyarihang Diyos, no? Makapangyarihang Diyos ni Abraham, ni Moises, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na later ay tinawag na Israel, no? So ang pagkakakilala lang nila is God Almighty. Pero dito, but my name is Yahuwah. Yahuwah ang kanyang pangalan, no, mga kapatid. And later, sa Isaiah 42 verse 8, sinabi niya rin kung ano yung pangalan niya, no? Ano ba yung sinabi niya dito? Sabi niya dito, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang kaluwalhatian ay hindi ko ang aking kaluwalhatian hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan, no? Yod hey Vav hey ba yung nakasulat diyan? Yes. Kasi nga capital Lord yung translation, no? At sa Hebrew ay Yahuwah. Sinabi niya dito, I am Yahuwah, that is my name. And my glory will I not give to another. No, bagamat sinabi niya na I am who I am, no? Pero sinabi niya din na kung saan siya makikilala ay sa pangalang Yahuwah. Ganun ba yung nangyari? Yes. No? Kasi hindi naman siya tinawag na diyan I am who I am dito, no? I am who I am. Sana ganyan yung nakalagay diyan, mga kapatid, no? Pero ang nakalagay diyan, I am Yahuwah. Dahil ang pangalan niya ay Yahuwah. At yun ang magiging pangalan niya na pinakilala sa tao forevermore. Alright? Sinabi din sa Amos 9:6, ganito ang sinasabi, mga kapatid, no? Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya ang tumatawag ng tubig sa dagat at binubugso sa ibabaw ng lupa. Ano yung kanyang pangalan? No? Sa riddle kanina, 'di ba? Sabi doon, sino ang dumakot, no, ng hangin sa kanyang mga palad? 'Di ba? Ano yung kanyang pangalan? Kung nakikilala mo siya. Sa Amos 9:6, sinabi na niya kung ano yung pangalan, no? Ang pangalan niya ay Yahuwah. Yahuwah is his name, no? Sa King James Version, the Lord is his name. Yod-Hey, Vav-Hey. Sa Jeremiah 32:17, no? Sino ba yung creator natin? Sino ba yung creator? Pinakilala niya din kung sino yung creator. Sabi niya sa Jeremiah 32 verse 17. Ganito, mga kapatid, no? Tagalog. Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat ng kamay
walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. So sino ba yung tinutukoy diyan? Adonai Yahuwah. Yod Hey Waw Hey pa din mga kapatid. Mahalaga ba yung kanyang pangalan? Yes. Kasi according sa Psalm, ganito ang sinasabi sa Psalm 91 verse 14, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. So very important na malaman natin yung pangalan niya, no? Bakit? Dahil ililigtas tayo ng Diyos. Sabi dito, no? Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. So kaya ako sinishare yung name niya in Hebrew, mga kapatid, no? Dahil ah malaki yung benefit na malaman natin yung pangalan niya. And for me, sa akin, yun yung naging simula ng pagkatakot ko sa kanya. Nung makilala ko siya, no? Tandaan natin, no? Magkaiba yung kilala siya sa pangalan sa kilala siya as kung talagang sino siya, no? Kasi kung kilala mo lang sa pangalan, gaya ka ng mga Gentile na matatakot ka lang sa kanya, no? Na katatakutan mo lang yung mga Israelita dahil sinasamahan ng Diyos ang Israelita. Pero pag kilala mo siya, gaya ng mga Israelita, meron kang relasyon, alam mo yung gusto niya, alam mo yung ayaw niya, no? Alam mo kung kailan siya magagalit, alam mo kung kailan siya matutuwa, no? Alam mo kung kailan siya masasaktan. At alam mo, mga kapatid, no, sapagkat ikaw ay may relasyon na sa kanya. Actually, dun sa riddle, no, kung babasahin natin to sa Proverbs 30 verse 4, hallelujah, sabi dito, ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong malalaman, no? Sinagot niya to, yung pangalan nung ano yung nag-create, no? Sinagot niya yan. Mababasa natin yan dito sa 9. Sabi niya dito, baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. So dito, yung tanong niya kanina, sinagot niya din. No? Sinagot niya din. Pero yung anak, hindi niya sinagot. Hindi. Bakit kaya? No? Bakit kaya hindi niya sinagot? So mamaya malalaman natin kung bakit hindi niya sinagot yung pangalan ng anak. No? Pero yung pangalan ng Diyos, sinagot niya kasi dito nakalagay dito mga kapatid, no? Yahuwah. Who is Yahuwah? From the word na who is Yahuwah, kilala niya si Yahuwah, no? Pero ang sabi niya dito, wag daw sana siyang mapuno, no? Baka dumating ang araw ay i-deny na niya ang kanyang Diyos. From the word na mapuno, parang mapuno ng kayabangan, mapuno ng mga pagpapala na usually kasi yung pagpapala kasi yun yung napapalayo din sa atin sa pananampalataya, no? So ganun din yung sinasabi niya, no? Na natatakot siya na ganun, no? Na ah, sa pamamagitan ng kanyang pagiging mayaman kasi sa 8 sabi niya dito, mga kapatid, no? Sa Tagalog, sabi niya dito sa 8, "Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitahan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na kailangan ko." Sabihin ng panalangin niya na wag siyang yumaman ng yumaman talaga at wag din siya maghirap na talagang mahirap. Ang sabi niya lang is kung ano yung pangangailangan niya, mai-provide lang sa kanya ng Panginoon. Okay na sa kanya 'yon. Bakit? Dahil baka 'pag yumaman siya ng yumaman,
eh makalimutan na niya kung sino si Yahuwah, no? At kung naman siya'y mahirap na mahirap, baka makalimutan niya rin sa pamamagitan ng ano, baka siya'y maging dukha at magnakaw siya at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng ating Diyos, no? Sabihin, baka bigla siyang magpastor, no? Kasi 'pag alam naman natin 'no, sa ibang mga relihiyon, ang pastor napakagandang business niyan kung sakaling ano ka, talaga 'no, talagang gusto mong yumaman na mabilis na walang tax, alright? Kasi yung abuluy kasi, yung tithe, walang tax 'yan. Hindi mo kailangang ideklara 'yan 'no, sa ano mo, sa tawag dun, oo, yung ITR, income tax return, yung gano'n. Hindi ka tataksan ng gobyerno diyan 'no, hindi sasabihin, "Ilan yung tithes na nakuha mo pastor, ita-tithes-an mag-tithes ka din sa'min, mag-ano, mag-tax ka pala sa'min." 'No, walang gano'n dun 'no. So ibig sabihin mga kapatid 'no, na ang kababaang loob sa pagkakakilala natin sa Diyos mahalaga at mahalaga na hindi natin malapastangan ang kanyang pangalan, alright. Hindi mo malalapastangan 'yun kung hindi mo alam yung pangalan niya, 'di ba? So mahalaga malaman natin 'yun 'no. Malaman natin yung kanyang name. At yun ay pinahayag ko na rin sa inyo, mga kapatid, 'no. So tuloy tayo, 'no. Hallelujah. So ang tanong, paano nag-come up yung Yahuwah? Papaano nabasa ang Yahuwah? Kasi kung iisipin natin kasi ganito, 'no, ah, walang vowel yung YHWH. Walang vowel points yun, 'no. Ano ba yung vowel natin, 'no? A, E, I, O, U, 'di ba? So kung gagawin mo siyang Yahuwah, eh, dapat may vowel siya, eh, YHWH lang yung nakasulat dun, 'no. Actually, yung YHWH ay transliteration ng Yod-Hey Waw-Hey. Yung Yod-Hey Waw-Hey, yun yung alphanumeric, 'no, yung alphabet ng mga Hebreo. So ibig sabihin yung YHWH, ang tunay niyang pinanggalingan is Hebrew na Yod-Hey Waw-Hey. Alright. At yung Yod-Hey Waw-Hey na yun is may corresponding na meron siyang bigkas kada isa. Alright. At yun yung i-share natin sa bawat isa. Ano ba yung bigkas na yun? Paano siya nabigkas sa ganun? Meron akong picture na ipapakita mga kapatid. Kita kaya yun dito? Saan ba dito? Ito. Ayan. Pakita ko na sa inyo, no? Sabi dito, mga kapatid, ay, yan, papaano ko lang yung ano. Naririnig ko kasi yung sarili ko, mga kapatid. Yan. Yan. Sa Paleo Hebrew, mga kapatid, ganito yung nakasulat dyan, no? At sabi ko nga kanina, ay letra yan na tinatawag na Yod-Hey, Waw-Hey. Ang mga Hebreo kasi mga kapatid, ang way nila ng pagbabasa is from kanan pakaliwa. So ibig sabihin, dito nagsisimula yung pagbasa nila ng YHWH, no? So kung ito na Yod, ang ibig sabihin niyan ay Y. Etong Hey, no? H. Yung Wow ay U, no, or W. At yung balik na naman tayo dun sa Hey, Wow, Hey na H ulit, no? So paano natin mababasa yan, no? Balik ako dito sa verse, no? Pinakita ko lang kung ano yung itsura niya.
Kasi gano'n din naman yung makikita natin na itsura niya sa mga ano, mga original na ano, mga script. Kung familiar kayo sa Dead Sea Scroll, 'no, usually 'di ba tayo nagbabasa ng Psalm, malaking parte ng Salmo 'no, ay nakuha sa Dead Sea Scroll. Yung Dead Sea Scroll, yun yung mga scrolls na na-preserve do'n sa Qumran Cave 'no, sa isang lugar do'n sa malapit sa Jerusalem mga kapatid 'no, na kung saan nakatabi sila sa isang paso. Siyempre matatandang salita na yun, mga guna-gulanit na yung mga ano nun. Ganito itsura mga kapatid, papakita ko sa inyo. Para makita niyo yung na familiar siya na ganyan din yung itsura niya 'no. Pakita ko sa inyo. Ayan, nakikita niyo na po mga kapatid. Ito yung example ng isang parte ng Psalm 'no, Psalm 51 yata 'yan ang alam ko. At diyaan kung makikita natin 'no, is nakalagay na maraming beses yung pangalan. Ayan 'no. Ibig sabihin hindi ako nag-iimbento lang mga kapatid 'no, para mapaniwala ko kayo. Nakasulat talaga 'yan sa history. Ito yung example ng ano, ng Dead Sea Scrolls na tinatawag 'no. At diyan nakita natin familiar 'to 'no, kamukha niya 'to, kamukha niya 'to kasi nga ito ay Paleo-Hebrew, Hebrew 'no, Paleo-Hebrew. At doon nakita natin na sa bawat ano, sa bawat, kasulatan sa Psalm is hindi Lord yung nakalagay diyan kundi Yod, Hey, Waw, Hey, YHWH 'no. At, ito ay nasa Hebreyong salin. Hebrew kasi yung tunay na ano, eh, na salin ng kasulatan mga kapatid 'no, sa Old Testament. 'Yan ay mga Hebreo. Kasi nga naman mga Hebreo yung nagsulat niyan, alangan namang ano 'yan 'no, Chinese 'yan mga kapatid. Kaya yun po mga kapatid 'no, nakita natin na hindi naman tayo nag-iimbento. According sa history meron talagang pinagmulan. At ito po yun yung ebidensya. At madami pang ebidensya, hindi ko na lang ise-search ngayon 'no, kasi baka maubusan tayo ng oras. Alright. So ngayon, hallelujah, iisa-isahin natin yung bigkas. Iisa-isahin natin yung bigkas. Kasi nga sabi ko nga kanina 'no, kada letra ng Tetragrammaton meron yung kaukulang bigkas. So unahin natin yung Yod, yung Y. Sa tingin niyo ba paano ba binibigkas yung Y, 'no? According sa atin ngayon 'no. Siyempre 'pag nagbibigkas ka ng Y, yung sound nun ay E, E. Bigyan kita ng example, yellow, 'yan 'di ba? E, 'no? Ano pa ba, Y? Ah, ano pa ba yung mga Y na ano, kunyari your, Eeyore, 'di ba? Your o kaya, ah, years, E. So yung unang bigkas dun ay E, E, 'no? Yung H naman kasi ano, punta tayo sa dalawang una 'no. Sabi ko nga kanina Yod, Hey. Yung pangalawang letter ng Tetragrammaton, Hey. Ang equivalent nun sa ano sa alphabet natin ngayon ay H. Sa tingin niyo ano yung basa dun sa dalawang yun pagka pinagsama natin 'no? H. Ang H kasi, ang bigkas nun sa ano sa Hebreo ay sa ano Paleo-Hebrew ay ah, ah, 'no? Ah, o kaya ha, depende kung paano mo ginamit. Ah o ha, 'no? Aloha, 'yan. Eloah. So kung ang ending mo ay kung ang ano, for example, magsisimula ka sa H,
Siyempre, ha. Pero pag magtatapos ka sa H, ah. Di ba? So, meron ba tayong ebidensya na A talaga yung bigkas nun? Yes, meron tayong ebidensya sa kasulatan na A talaga yan. Na kapag binasa natin yung YH, no, yung unang dalawang letra, ang ibig sabihin nun ay I, A. Pag pinagsama mo yung dalawa ay iya, 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 no? Basahin natin dito sa ano, sa ano ba yung naka-share? Basahin natin dito sa, I hope nasusundan nyo mga kapatid. Basahin natin dito sa Salmo 68 verse 4. Psalm 68 verse 4. Sabi ko yung dalawang letrang yon ng Yod Hey, ang basa nun ay Ya. Ganon din ba yung basa dito? Basahin natin mga kapatid. 68:4. Kayo'y magsiawit sa Diyos, kayo'y magsiawit ng kapurihan sa kanyang pangalan. Ipaghanda ninyo ng maluwag na lansangan, siya na nangangabayon sa mga ilang. Ang kanyang pangalang Ya. Ja. Ja dyan na, Ja. At magagalak kayo sa harap niya. Yung Ja dyan, mga kapatid, no? Ang basa dyan ay Ya. Ya ang basa dyan, no? Alam niyo kung bakit Ya ang basa dyan? Kasi yung word na hallelujah. Hallelujah. Familiar ba kayo sa hallelujah? Ang tanong, hallelujah ba ang bigkas nyo doon? Hindi. Hallelujah. Kasi ang basa dyan ay Ya. Ganon din ba ang basa din dito sa ano, KJV? Ja din, no? Sa KJV. Tignan natin sa iba. Yan, no? Sa Geneva, ang basa sa kanya ay in His name, Ia. Ia. No? At sa Sefer, ang basa dyan ay Ya. Ya. No? So, ibig sabihin yung Yod tsaka Hey, pag pinagsama mo yon, ang equivalent nun na pag binasa natin yon ay Ya. So, tama ba na ang H, A, ang bigkas doon? Yes. Tama ba na ang bigkas sa I, sa Yod ay I? Yes. Kasi kapag pinagsama mo sila, ang basa nila ay Ya. Ano ba? Ang galing, no, mga kapatid. Tingnan naman natin kung talagang dalawang letra lang yan ng Tetragrammaton. Basahin natin yun dito sa Strong's Concordance, no? Punta tayo sa Ja. Pipindutin ko yung Ja. Babasahin natin ngayon, no? Ya or Yaw. Ayan, no? Unang dalawang letra, mga kapatid, no? Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan, nakikita nyo na. Ayan, no? Unang dalawa, Yod, tsaka Hey. Dito po sa baba, dun sa Strong natin tingnan nito. Yod, Hey, ang basa dyan ay Ya. So, na-solve na ba natin yung unang dalawa na bigkas? Yes. No? Gusto nyo pang ebidensya, mga kapatid? Meron pa naman. Dito sa Exodus 15:2. Sa Exodus 15:2, natin. Exodus 15:2. Ang Panginoon ay aking lakas at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos at siya'y aking pupurihin, Diyos ng aking Ama at siya'y aking tatanghalin. No? So kung dito, ang sabi dito, the Lord is my strength and my song, and He is become my salvation. He is my God. So ang tanong, ito bang Lord dito ay, Lord ba talaga yung nakalagay dyan? Hindi. Dahil unang, dalawang letra lang yung nakalagay dyan. Tingnan natin dito sa concordance, no? Basahin ko ulit. H3050. Ang sabi dyan ay, unang dalawang letra na ang basa ay Ya. Alam niyo po, very evident
na ang basa talaga diyan ay Yah. Kasi halos lahat ng mga propeta ay merong pangalan ng Diyos. Unang dalawang pangalan, 'no? Magbibigay ako example, 'no? Papakita ko sa inyo dito sa yes. Actually, meron din hanggang sa pangatlo, eh. Yung yung W, meron din mga kapatid, 'no? Papakita ko sa inyo yung one of the name na kapagka sinearch natin ay unang dalawang letra ay nandoon, 'no? Basahin natin dito sa search ko sa inyo, ito. Elijah. Kilala niyo si Elijah? Elijah ba talaga 'yan? Elijah, 'di ba? Ano 'yan? Elias, 'no? Ito yung pangalan niya, Elijah. 'Yan, 'di ba? Kaya nga nasabi ko, 'no, is yung J diyan, ang basa niyan ay Yah sa Hebreo, Y. Kaya kung titingnan natin, ang Elijah sa Hebrew ay ganito, Eliah, Eliah, or Eliyahu, 'no? Bakit kaya Yahoo? Saan kaya nanggaling yung U dun sa Yahoo, Eliyahu, mga kapatid, 'no? So mamaya malalaman natin kung saan galing yung U. Pero dito, mga kapatid, 'no, tinatawag siyang Eliya or Eliyahu. Eliyahu nga dito nakalagay, 'no? Eliyahu. Sino pa ba? Jeremiah. Ba't kaya Jeremiah yung pangalan ni Jeremiah, 'no? O kaya Isaiah. Bakit kaya Isaiah? Hindi Isaiah, 'no? O kaya Jeremiah. Ang pangit naman, mga kapatid, 'no? Try natin yung ano, yung Isaiah. Ayan. Isaiah. Ang meaning ng Isaiah ay salvation of the Lord, 'no? Ang basa sa kanya ay Yasha, Yahu. Yung Ya, yun yung unang dalawang letra ng pangalan ng Diyos. Ya. Sasabihin ko na din kung ano yung pangatlo. Yu, Yahoo, 'no? So kapag yung unang dalawa binasa mo, ang ibig sabi ang ano nun, ang basa doon ay Ya, yung Yod Hey. Pero yung Wow, pagka pinagdugtong-dugtong mo yung tatlong yon, ang basa doon ay Yahoo, Yahoo. Ano ba yung bigkas doon sa ikatlo? Sa ikatlo, ang bigkas niyan ay yung W. Bigkasin nyo nga yung W, 'no? Pagka binigkas mo yung W, kunyari, water. Ano yung bigkas sa W? U. Water. U. Weather. 'Di ba? Weapon. No? Winner. So yung W, mga kapatid, no? Kaya yan tinawag na W. W. Kasi yung bigkas nun is U. No? Isipin nyo to, W. Hindi naman siya mukhang W. Mukha siyang double V. No? Mukha siyang double V. Pero W yung tawag sa kanya kasi nga nagmula yan sa bigkas na U. U. Kaya double U. W. Mga kapatid, no? Pag dikitin mo yung W, ganun yung kalalabasan. W. Di ba? Kasi nga, mga kapatid, no? Yung bigkas sa W is U. U. So tama ba? Na kapag pinagdugtong-dugtong mo, no? Ya, ang bigkas sa W ay U. Pagsamahin mo yung ano, yung tatlong yon. Ano yung bigkas doon? Ya, U. Di ba? Ya, U. Ya, U.
So ngayon, syempre, alam naman natin yung ikaapat. Ano ba yung ikaapat na letra? Yod, hey, wow, hey. H, Y, H, W, H. Ano ba yung bigkas natin sa unang dalawa? Ya, no? So ano yung bigkas doon sa H? Ah. Iduktong mo yun doon sa dulo. Ya, hu, ah. Oh, doon nagmula yung pangalan na Yahuwah. Kung bakit Yahuwah yung tinatawag namin, no? Sa Paleo-Hebrew. Yung iba, Yahweh, no? Pero Masoretic, ano na kasi yun eh, pronunciation. Ano ba yung Masoretic? Ba't Masoretic ako Masoretic? Yung sinakop kasi ng Babylonia, yung Israel, no? Nahaluan na yung language nila ng mga ng mga tinatawag na Masoretic, ng mga yung mga Pharisee, mga Sadducees, no? Binigyan na nila ng ng bigkas yung bawat letra. Depende sa kung paano mo babasahin. Ano ba yung mga letra na for example, yod. Magtutuldok sila diyan, no? Sample ng Masoretic. Papakita ko sa inyo Masoretic. Masoretic. Papakita ko sa inyo. Nakikita naman, di ba? Ayan. Kung makikita nyo, may mga lines dito sa baba ng kada letra. Yung mga lines na yan yung bigkas sa bawat letra, no? Yan yung mga bigkas. Meron bang mas maganda dito? Ayan, ito. Pakita ko sa inyo, no? Yan, no? So kanina ang basa natin ay ya, u, a, di ba? Pero dito nagbigay sila ng Masoretic na tinatawag na vowel points. Ayan, may nakita kayong dalawang tuldok na yan. Tapos dito parang letter T na kulay pula. Tapos dito may tuldok sa taas. Yung mga tuldok na yan yung mga bigkas sa Masoretic, no? Kaya doon nagmula yung Yahweh. Dahil ginawan nila ng mga bigkas-bigkas. Pero kapag binasa natin siya ng walang Masoretic vowel point, Yahuwah, Yahuwah yung basa doon. No? Pero kung may Masoretic vowel points, Yahweh. Alright? Yahweh. Hindi ko makita na Yahweh siya mga kapatid eh. Kasi yung pinagdugtong natin yung Y tsaka yung Yod tsaka Hey, Yah yung yung kinalabasan, di ba? Pero nung pinagdugtong naman yung Hey, yung wow tsaka Hey, paano naging we? Di ba dapat wa? Dahil naman yung bigkas nun, no? Same lang naman yung dalawa eh. Dalawang letra to, same lang naman to. Di dapat same lang din yung bigkas niyan. Di ba? So yun yung dahilan kaya yung ginagamit ko ay Yahuwah. Dahil yung Masoretic is ginawan nila ng ng pronunciation. Depende dun sa kung anong gusto nilang i-pronounce. Alright. Pero kung walang halo na pronunciation, ang kasulatan naman kasi walang pronunciation eh, no? Papakita ko sa inyo yung ulit yung kasulatan. Ayan no, wala namang mga tuldok-tuldok diyan eh. Ayan no, walang tuldok-tuldok diyan, 'di ba? Ibig sabihin, hindi pa nasusulat 'yan ng ng mga Sadducees. Hindi pa nila nagagawa ng mga tuldok-tuldok ng Masoretic vowel points. So kapag binasa mo 'yan, kung paano siya binibigkas, yun lang yun. So ito, walang points dito, kaya ang basa natin diyan ay Yahu. Alright po, mga kapatid, no? So nakikita niyo na po kung bakit po tinatawag na Yahuwah. Kasi ganun po siya binibigkas, no? Yun din yung revelation sa akin, no? Kung paano siya bigkasin. Pero kung may gumagamit ng Yahweh, no? Ah, wala naman akong problema doon sa Masoretic na yun, sa Masoretic na kasulatan na yun, no? Pero tandaan natin, no? Unang sinabi ng Diyos yung kanyang pangalan panahon ni Moises. Walang Masoretic nun. Walang Masoretic na mga tuldok-tuldok na vowel points nun. Nangyari lang yung vowel points after silang sakupin ng
Babylonia, no? So medyo matagal-tagal ding henerasyon, alright. Pero wala naman po akong problema, mga kapatid, no? Kung ang gusto niyo po, kung ang revelation sa inyo, Yahuwah, na same po tayo, purihin ng Diyos, no? Pero kung Yahweh, kayo na po yung bahala kung ano po. Hindi ko naman po kayo pinipilit sa kung anong gusto niyong itawag, no? Pero sa amin, based sa evidence na meron tayo, Yahuwah, no? So ganun po ba talaga yung pangalan ng ano ng mga prophet? Yes. Ganun yung mga pangalan ng prophet. At kung kilala niyo po yung ano, yung prime minister ng Israel, may nakakilala po ba ng prime minister ng Israel? Ito yung pangalan ng prime minister ng Israel. Benjamin Netanyahu, no? Ibig sabihin, yung Yahoo sa dulo, yun po yung tatlong letra ng pangalan ng Diyos. Kung ikakabit mo yung pang-apat, dadagdagan mo na ng Ua, no? Yahuwah. Alright? At lahat halos ng propeta may Ya sa dulo. Obadya, di ba? Ano pa ba? Madami, halos lahat. Halos lahat, mga kapatid, no? Ng mga prophet, what more pa kaya yung pangalan ng ating Panginoon? No? Meron din bang Yahoo dun sa pangalan ng ating Panginoon? So aalamin naman natin 'yan, no? Dito sa ano. Nako, mag-aalas 10 na, mga kapatid. Aabutin abutin pa kaya natin 'to. Pero bibilisan ko na lang, no? Pero ang dami kasi dito eh. Ang dami kasi dito na ano na gusto kong mabigyan ng linaw, no? Okay lang ba na hanggang dito muna? Sa father muna? Kasi hindi tayo aabot, mga kapatid, no? Dahil napakadami ko pang sabihin yung next na Sabat sa anak naman para hindi tayo mabitin. Basta baka mabitin tayo. Ano ang dami kong ipapakita sa inyo. Ipapakita ko sa inyo ganito From prophecy, mga propesya, no? Historical evidence, mga ebidensya at sa kasulatan din sa Bagong Tipan. No? May mga ebidensya din doon. I-explain natin yung lahat, no? At kung paano nangyari na tinatawag natin siyang Jesus ngayon. Alright? From Yahusha, alright? Tapos paano naging Jesus? Ano yun din natin yan, no? At mayroon din akong revelation. Siguro yung iba hindi pa masyado tong familiar dito, no? Na alam nyo ba na ang pangalan ng Jesus at Joshua ay pareho lang yun? According sa translation, no, sa Hebreo. Iisa lang sila ng pinagmulan. Iaano natin yung next week. Aaralin natin, no? At sa mga ebidensyang makikita natin sa kasulatan, kayo na po yung bahala kung i-discern kung tama po 'yun. Kasi ebidensya naman siya no? Ebidensya naman siya. Tsaka kapag sinearch nyo yan, Joshua at Jesus, kahit i-search nyo yan sa kung saan na web browser, iisa lang po talaga yan ng pinagmulan. Ang pinagmulan niyan ay sa Hebreyong Yahusha. No? Yung binibigkas ng iba ng Yahusha, Yahushua. Kaya Yahushua, Joshua. No? Pero sa amin ay Yahusha. Alright. So dito meron akong last verse. No? Sabi ko nga kanina, yung hallelujah na salita. Tandaan natin, no? Lahat ng religion nagsasabi ng hallelujah. Kahit anong ano ka pa, kahit anong tawag doon, INC ka man o Jehovah's Witness, Seventh-day Adventist, born again, lalo na Catholic, no? Magkakaiba lang sila ng spelling. Alleluia, Alleluia, pero ya pa din yung bigkas no, no?
O meron ding Alleluia ay yung ano, yung pagkakabigkas, ay yung pagkakasulat, no? Pero lahat ng yan, pag binasa mo, pareho lahat. Hallelujah. Bakit kaya ganun? No? Kasi mayroong sinabi doon ng Diyos, mga kapatid. Mayroong sinabi diyan ng Diyos. Mababasa natin yan dito sa Isaiah 42:8. Yung kaninang binasa natin, mga kapatid. Ano ba yung nakalagay diyan? Basahin ko ulit sa NKJV para mas madali. Sige, try natin sa MBB tag. Ganito ang sinabi diyan. Ako si Yahweh, no? Yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, diniklara ng Diyos yung pangalan niya, Yahuwah. No, Yahweh yung nakasulat dito sa MBB tag, no. Pero yung kaninang inaral natin, Yahuwah yung kinalabasan, no. Sabi niya dito, walang makakaangkin ng aking karangalan. May nakaangkin ba ng hallelujah? Wala. Lahat ng religion, hallelujah pa din, no? Kasi nga, no, pag nagsabi ang Diyos na walang makakakuha ng glory niya, sa kanya lang 'yun, sa kanya lang 'yun. Kaya kapag sinasabi mong hallelujah, alam mo ba yung sinasabi mo kung ano yung ibig sabihin nun, no? Papakita ko po sa inyo mga kapatid kung ano yung ibig sabihin ng hallelujah. Yan, no? Ang sinasabi dito mga kapatid, no, dalawang salita ang hallelujah. Dalawang salita na magkahiwalay. Pag sinabi magkahiwalay na pinagsama, ang tawag doon compound name. Compound. Sabihin ng compound, pinagsama yung dalawang salita. Alright? Yung hallelujah, pinagsama 'yon, no? Pinagsama 'yon. Yung unang word tinatawag na Hallel, na ang ibig sabihin ay praise. Yung ikalawang parte ay yung Yah, na yung unang dalawang letra ng pangalan ng Diyos. Kaya pag pinagsama mo yung Hallel at yung Yah, Hallel Yah, mga kapatid, no? Ang ibig mong sabihin nun, kapag sinasabi mo yon, pag tinagalog ko yon, papuri papuri kay Yahuwah. Yun ang ibig sabihin nun. Praise the Lord ang ibig sabihin nun. Hallelujah. Pero yung the Lord, title kasi yung the Lord eh. No? Yung name niya ay Yah. Shortened ng Yahuwah. No? Pwede naman Hallelujah. No? Wala din naman mali doon, no? Pero yung pinaka-short kasi na pwedeng pag-isahin yon is Yah. Kaya hallelujah. Kaya every time na magsasabi ka ng hallelujah, binabanggit mo yung pangalan ng Diyos. Yung unang dalawang pangalan niya, no? Hallelujah, no? Hallelujah, purihin ng Diyos, di ba? Alam na natin. Mas sinabi mong halal, hindi siya yung papuri lang eh. Kasi merong ah, isang word sa Hebrew ng papuri. Ito papakita ko sa inyo. Ah, glory, papuri. Ano ba yung papuri sa English? Praise. Iyada. Iyada ang Hebrew sa praise lang, yung praise lang word na praise lang. Iyada. Yung praise kasi, pwedeng i-praise yung ibang mga hinirang ng Diyos eh. For example, hari, si Haring David, no? Iyada, Haring David. Ibig sabihin, praise. Oo, praise King David, no? Pero dito ang ginamit dito halal. Ano ba yung halal, no? Ano man pinakaiba niya sa iyada? Ang pinagkaiba ng halal sa yada,
Eto, pakita ko sa inyo ang pinagkaiba ng halal sa yada, 'no? Ibig sabihin niyan, to be boastful. Ano ba yung to be boastful? To boast, itaas. Itaas, ibig sabihin, itaas sa pinakamataas. Boast, halil, halal, no? Parang ano, parang ipagmalaki. Pinagmamalaki mo yung pangalan. Pinagmamalaki mo, ibig sabihin halal, to boast, no? So kapag kaya praise. Pero pag sinabi mong halal, kailangan masaya ka. Kasi binoboast mo nga, pinagmamalaki mo nga eh. Halal, no? So kapag nagsasabi tayo ng hallelujah at malungkot ka, mga kapatid, hindi mo na ma-manifest yung ibig sabihin ng hallelujah. Dahil ang manifestation ng hallelujah, masaya kang sinasabi sa iba na purihin siya, no? Sige nga, sabihin nyo nga hallelujah. Wala naman siguro nakasimangot na nagsasabi ng hallelujah, mga kapatid, no? Kaya sa ating mga panalangin, no, hallelujah. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, hallelujah. Masama man yan, malungkot man yan, pagsubok man yan, pighati, kasiyahan, hallelujah. Na? Hindi mo lang siya papupurihan pagka okay tayo. Papupurihan mo siya kahit sa mga pagsubok. Kasi ang tunay na papuri sa Diyos is pagka nasa pagsubok tayo at meron pa tayong ganang magpuri pa rin sa Kanya. Pag kaya mo pang sabihin na hallelujah, may sakit yung anak mo, may sakit yung tatay mo, may sakit ka, hallelujah, ibig sabihin nun, nagmamanifest sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Nagagalak ka dahil kilala mo ang Diyos. No? So mamaya, meron po akong ano sa inyo. Nasagot ko na yung unang yung unang tanong natin, no. What is his name? Ang pangalan niya ay Yahuwah. So mamaya pagka kayo nag-iisa, magpe-pray kayo mamayang gabi, no. Tanungin niyo ang Diyos. Ama, Yahuwah po ba talaga yung pangalan mo? No? Ako medyo ako nag-aano eh, no. Pagka naaalala ko kasi yung time na sinabi ko yun, mga kapatid, umiiyak ako. Kasi ilang beses ako nagtatanong sa Diyos, eh, no? Kapagka naalala ko nagiging emotional ako, no? Pero sa inyo, mga kapatid, subukan niyo. Sabi kasi ng Diyos, "Call unto me and I will answer you." Sasagot ako sa iyong mga panalangin. Ayun ang sabi niya. Lalo na kung tawagin mo siya sa pangalan niya, no? Kung ang tawag mo sa kanya Lord dati, no? Ngayon subukan mo tawagin mo siya sa pangalan niya, no? Mamaya pag nanalangin kayo. Ang pananalangin kasi natin ano 'yan eh, para yung communication between sa inyo at sa Diyos. Powerful ba talaga yung name niya? Nakapagpapagaling ba ang kanyang pangalan? Nakapagpapalayas ba ng demonyo? Subukan niyo, 'di ba? Pero tandaan niyo 'no, sa Hebreo ang sabi, 'no, hindi tayo makakalapit sa kanya kung wala tayong pananampalataya. Sabihin hindi natin siya mapi-please, 'no, kung hindi naman tayo nananampalataya. Mga kapatid, kung mga patuloy man kayo sa pagkaalam ng ganitong mga bagay, mahirap kasi itong intindihin, 'no. Pero sa isang puso na bukas, na gusto talagang makilala ang Diyos, kung hindi man sa paraan na sinabi ko, sa ibang paraan po ninyo hanapin. Hindi ko naman sinasabi na ito lang yung paniwalaan ninyo sa ganitong kung paano ko shinare po sa inyo, 'no. Kung meron kayong sa tingin yung mas makakatulong sa inyo, 'no, gawin po ninyo. Pero ako, yung shine-share ko po sa inyo kung ano yung na-experience ko, kung paano ako nagbago, 'no, kung paano ako nahiwalay sa mundong 'to.
Hiwalay na kasi ako sa mundong 'to, eh, alright? Iba na ginagawa ko sa ginagawa nila, eh, 'no? Iba na yung sinasabi ko sa sinasabi ng nakararami. So kung kayo ay sabi kasi sa kasulatan ganito, eh, "If you seek me with all of your heart, you will find me." Ayun ang sinasabi ng kasulatan 'no. And, i-seek po natin siya 'no, sa kahit anumang paraan. Kahit hindi dito sa sinabi ko, basta i-seek mo siya 'no, at katatagpuin ka ng Diyos. Hindi naman na malayo ang Diyos, eh, hindi naman siya madamot 'no. At ang Diyos ay magpapakilala doon sa mga pinili niya 'no. Sabihin 'pag nagpakilala sa'yo ang Diyos, si Moises pinili niya, eh, magpakilala siya dun, alright? At ang bayang Israel pinili niya, bakit? Dahil nagpakilala siya sa bayan ng Israel. So sa atin 'no, sa journey natin ah, as sa faith natin 'no, hindi ba't magandang bagay na nagpakilala siya sa atin? Ibig sabihin nun 'no, naniniwala siya sa'yo. Mahal ka talaga ng Diyos pagka nagpakilala siya sa'yo 'no, in any form, alright. Pero yun lamang po mga kapatid at, siguro po tayo pa manalangin. So mamaya yung panalangin niyo, iba po yung panalangin niyo na kayo lang 'no, subukin niyo po mga kapatid 'no. At, itong mga kapatid nating ito nandito ngayon, wala akong pinilit diyan sa mga 'yan. Wala akong pinilit diyan sa mga 'yan. Sabi ko, subukan niyo lang. Kung mag-manifest sa inyo kung 'yan po 'yun, eh, di purihin ng Diyos 'no. Pero yung pipilitin na wala po. Actually kung ako nga lang po, ayaw ko na rin po, eh, 'no. Kung hindi lang dahil sa pag-ibig ko din sa iba, wala naman akong benefit dito mga kapatid. Wala akong suweldo 'no, sa pag-share ko po sa inyo ng ganito o kaya sa pagsasabat. Wala naman akong sahod diyan, eh, wala akong nakukuha at wala akong hinihingi 'no, dahil ang Diyos ang nagpo-provide sa akin. Hangga't may trabaho ako, hindi ako nanghihingi sa iba. Unless hindi ko na talaga kaya 'no, pero ang Diyos ang magpo-provide sa akin. Ibig sabihin, kung nagpapabayad ako dito para lang i-share 'to sa inyo mga kapatid, puwede niyo akong, ah, tawag dun, puwedeng hindi kayo maniwala sa'kin. Puwedeng sabihin niyong ako'y false 'no, pero kung wala naman 'no. Sabi ko nga, 3 lang kami noon, 4 kasama na si Kate 'no. Minsan kasi sinasama namin si Kate sa ano, at na pagka hindi siya busy sumasama sa'min. So, 4 lang kami, okey na ako dun. Di ko na kailangan pang 'no. Hindi nga ako nakakabit sa ano, eh, sa Dadas, eh. Hindi ako empleyado ng Dadas. Kung empleyado ako ng Dadas puwede pa sana, kasi may benefit ako nakukuha, 'di ba, 'no? Hindi rin ako empleyado ng Dadas, mga kapatid 'no. Sa lahat ng oras na inilalaan ko para lang makapag-share, wala po akong hinihinging kapalit mga kapatid. Dahil lang, pananagutan ko din kung hindi ko mai-share. At siyempre, yung pag-ibig ko po sa bawat isa sa inyo, 'no? Mga magkakapatid kasi tayo sa Panginoon, eh, okey. Kaya kung meron man magpe-persecute sa akin, gusto ko ako lang. Ayaw ko sanang madamay kayo mga kapatid 'no, kung bakit ako naiiba 'no. Kung gusto ko kung puwede lang ako lang, kung puwede lang sana 'no. Pero gano'n talaga, persecution, hindi ka ipe-persecute kung nakikiayon tayo sa mundo. Walang persecution nun. Pero ang sabi ni Kristo, anong sabi niya? "You will be persecute by His name." Sa pangalan niya mape-persecute tayo sa pagsunod. Kaya po yun mga kapatid, ah, hallelujah, purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, aming manunubos, aming Amang nasa langit, purihin ang iyong pangalan at, sambahin ka ang iyong dakilang pangalang Yahuwah. At kami po ay
ah, nagagalak, Ama, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay, sa aming mga spiritual na journey. Hallelujah. Ama, ang nais ko po ay bilang iyong lingkod din at bahagi din ng iyong pagkatawag din po sa akin. Hallelujah. At sa aming mga pinili mo. Ay gayon ka din magpakilala din po sa iba ng mga nakarinig po nitong sharing na ito. Hallelujah. Hindi ko po nais na maging sanhi ng pagkaligaw sa iba, Ama. Kung hindi lang po niloob mo na ma-share din po sa kanila, hindi ko na po gagawin, Ama. Pero kalooban mo ang masunod. Ngunit kami ngayon ay nagpapasalamat sa mga katuroang ito at tulungan mo kami na mas maunawa, mas makilala ka pa at mas maunawaan pa ang iyong mga salita. Samahan mo ang bawat isa sa kanilang mga pananampalataya at sa aming mga pagsunod sa iyo sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa amin. Hallelujah. Tulungan mo po kami at turuan mo po kami. Ikaw ang maluwalhati sa buhay ng iyong mga anak at nawa magkaisa po kami sa Espiritu. Hallelujah. Nang mapapurihan ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Aming Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, namin Panginoong Yahusha, ay kami po ay lumalapit sa iyo. At hayaan mo nga, Ama, na makatawag kami sa iyo ng malaya. At sumagot ka po sa iyong mga anak, hallelujah, sa kanilang mga daing, sa aming mga daing, hallelujah. And we thank you sa araw na ito, sa araw ng Sabat, na kami ay nakapag-aral muli ng iyong salita. At sa susunod, nawa ah, may mga makasama pa kami tungkol naman sa pagkakilala namin sa iyong buktong na anak. At nawa hindi mawalay sa aming mga puso at kaisipan itong mga natutunan namin ngayon. At hayaan mo nga ang iyong mga anak, hallelujah, na malayang makatawag sa iyo. Sabi mo sa iyong salita, sila'y ililigtas mo sapagkat nalalaman nila ang iyong pangalan. Hallelujah. Lahat ng tinawag mo sa iyong pangalan, lahat kami ay nag-aantay sa iyong pagliligtas. Lahat kami ay nanganganlong, hallelujah, sa iyong mga pangako. Itago mo ang bawat isa sa lilim ng iyong mga pakpak. Paraanin mo kami, hallelujah, sa isang mapayapang bukirin. Ikaw ang aming dakilang pastol. At hindi kami matatakot sa anumang persecution, sa anumang mga ah, mararanasan namin mga pagsubok. Hallelujah. Sapagkat kami ay nagtagumpay na sa pamamagitan ng aming Panginoon. Salamat po. Ingatan mo ang iyong mga anak sa buong isang linggo. Ilingap mo ang iyong mukha sa bawat isa. Ang iyong pabor ay sumaamin lahat. Ang kapayapaan, shalom, ay makasama namin. Hallelujah. Sa aming mga puso't kaisipan. Gayon na rin, hallelujah, sa mga may karamdaman. Ikaw ang aming Rafa Yahuwah, ang aming manggagamot, ang aming ah, kagalingan, hallelujah. Sa bawat may sakit, Ama, hindi malayo ang hindi maikli ang iyong mga kamay upang hindi mo maabot. At hindi ka malayo, hallelujah, para hindi mo marinig ang aming mga daing sa iyo. Salamat po, Ama, at palaguin mo ang iyong pananampalataya ng iyong mga anak, hallelujah. At ilingap mo nga ang iyong muka sa kanila. Ikaw ang maluwalhati, maitaas, at ito na nga ang aming samot dalangin sa pamamagitan ng iyong anak namin, Panginoong Yahushua Mashiach. Amen. Yun lamang po mga kapatid at papuri sa ating Diyos mula next week po ulit, no? Tungkol sa anak next week po. Hallelujah. So, purihin na natin Diyos, isang magandang gabi at Shabbat Shalom po sa lahat. Hallelujah.